Okay, isang mabilis na update sa BTC. Pero bago tayo mag-start, papakita ko lang no na nabati na kami ni Boss John Felix. Bati na kami at big boy na siya, no. At na-replyan ko naman siya no na hindi lahat ng mga ano natin, mga techniques natin, mga technical analysis natin e-explain natin, no. Kasi for example, no, itong video na to, inabot tayo ng almost 54 minutes na ganito. At siguro yung biggest chunk dito na napag-usapan natin tutorial pa lang. Hindi tayo actually nakapag TA. Ang pinaka TA lang natin tutorial TA ng past data, no? So eventually, no, kapag nag-update tayo, magtuturo siguro ako ng konti dito. Sabihin natin, pag-uusapan natin yung impulse wave theory o kaya pag-uusapan natin yung mga Fibonacci, ganun. Para sa mga current viewers, maiintindihan nyo. Ang problema, yung mga bagong papasok, no? So, in case na, kunwari, may nakita rin kayong mga bagong viewers na, na may possibility na medyo frustrated sa pinagsasabay ko kasi hindi nila maintindihan, pagpasensyaan nyo na lang sila. Tapos, nga, at try natin sila, kung may mga video, kunwari, for example, pwede nyo silang i-link dito sa ganitong klaseng, basics of trading, ganyan. Kaso di kasi tayo gumagawa ng tutorial masyado, no? Kasi matatabunan lang to, no, eventually matatabunan. Parang etong video natin gagawin to, tatry natin magturo ng onting meaning ng impulse wave theory kasi nakikita ko rin ang iba sa atin, iba sa mga viewers natin hindi rin nila raw masyado naiintindihan ng impulse wave theory. Ito, hindi raw magets masyado ni Boss Steven yung impulse wave theory. So ang ginagawa naman niya, kumukuha naman ng reference dun sa natin, no, sa TA natin para siguro sa sarili niya ring TA, no. So maganda 'yun, no. Maganda yung ganung klaseng way ng pagnood ng natin, no, ng mga TA natin, TA videos natin. Kasi hindi lahat ng techniques maiintindihan natin agad-agad, no. Ako rin, kahit ako, no, estudyante pa rin ako, no. Hindi naman ako actually expert sa lahat-lahat ng TA. Hindi naman ako expert sa impulse wave theory. Actually, puro basic lang yung ginagawa ko sa impulse wave theory, no? Yung meron pa kasing mga iba't ibang klaseng WXY, XZ na mga types of correction na mga ganun pa sa impulse wave theory, no? At yun, hindi ako ganun ka familiar doon. Ang alam ko lang basic na 1, 2, 3, 4, 5 tapos ABC madalas, no? At yung mga targets. Okay, so ayun lang, gusto ko lang paalala na may mga may mga konting tutorial on the way. Tatry natin. Tinatry ko naman kahit dati pa, no. Pero hindi kasi laging maituturo 'yun na paulit-ulit natin sasabihin para sa mga current viewers natin. So, ang suggestion ko, kung nakapasok na kayo sa nanonood na kayo, try nyo sumubaybay or try nyo magstay dun sa panonood. Kahit hindi nyo kompletuhin yung video, okay lang. Basta makita nyo lang, pwede nyo gamitin as reference, parang si Boss Steven na ginagamit as reference kahit hindi masyado naiintindihan yung impulse wave theory, no. So, game. So ito, no, ang galaw na BTC natin. So nasa weekends pa rin tayo, Sunday ngayon. At hindi pa rin tayo nagbe-breakdown. Pero no, meron tayong bibigay na example na pinag-usapan natin dati actually. Na ito, no, lagi kong ginagamit to as some sort of analogy or reference, yung mga MOBA games, mga Dota, League of Legends, Mobile Legends, na kinakalabasan meron tayong dalawang side. Na sabihin natin kung sa Dota 1, sabihin natin Scourge tsaka Sentinel, no, o kaya sa Dota 2 ay lang alam ko, hindi naman ako kasi nag-LOL o kaya nag-Mobile Legends, Pero sa Dota 2, kunwari, Radiant versus Dire, no? So, titignan mo lang yung parang mapa mo. Ito yung mapa mo, kunwari, no? Ito yung side ng ng mga mababait. Side ng Dire, ito, Dire. Yan. Tapos ito yung side ng baliktad pala. Ito pala yung side ng Radiant. Yan, Radiant. Ito yung side ng Dire. So, parang lang to, no? Ito yung side ng Bulls. Ito, Bulls. Yan. Ito side ng Bears. Okay?
So ang gagawin nito, magpo-push yan ng ano na magka-clash yan, na magka-clash, no? So kung titignan natin yan sa as analogy sa trading, to for example, no? Dito rin natin magagamit yung mga horizontal channel. So kung bakit tayo marami tayong mga parallel channel na ganito, yan, ganyan. Tapos ganyan, marami tayong mga ganyang klaseng drawing. Pakita ko lang saglit ha. So yan, kaya tayo may mga ganito, no? Yung napakaruming chart. Meron tayong horizontal channel dito. Yan, horizontal channel. Meron din tayong horizontal channel dito. Yan, horizontal channel dito. Tapos meron ding mga mga ascending channel, meron ding mga descending channel. No? I-explain natin kung bakit meron tayong mga ganyan. So babalik tayo do sa analogy ng Dota 2 o kaya ng mga MOBA games. Meron tayong channel dito na ganyan. Meron tayong midpoint dito, midline. Kung saan makikita natin ano kaya yung mas may control, no? Kung ang bulls ba or ang bears. So titignan natin, uusog natin to the right. Alam natin na nag-pump tayo ng malakas, no? So kung i-combo natin yan sa last time nating tutorial na meron tayong after natin ma-reach tong mga area to, magkakaroon tayo diyan ng resistance. No, kasi babagsak siya, tapos babalik na naman dun sa mga prices na 'yon. So ito, may isip ng mga tao, itong price na to hindi natin, or more like after natin ma-reach tong price na to, bumagsak tayo. Ibig sabihin meron tong selling pressure. Okay? Which is, kung nasaan ang selling pressure, ando doon ang resistance. Okay? Na parang ganyan. No? Actually, meron din dito. Isa pa dito. Yan, nasa gitna ng horizontal channel natin. Okay? So, kakalabasan, no? Alisin muna natin to. Lagay lang natin tong horizontal channel natin. So, kakalabasan dito, maglalaban ang bulls and bears. So, itatry i-pump, pero kailangan tandaan nyo, nag-pump na tayo. Pero hindi pa tayo nagda-dump ng decently. Ibig sabihin, pagod na ang bulls. Medyo pagod na. So, kung lalakas bigla ang mga bears dito, lalo na, actually mamaya natin pag-usapan yung mga swing failure. Lalo na medyo pagod na yung mga bulls at yung bears pwede nilang biglang lakasan yung selling power nila. Kasi yung mga bulls dito, no, yung mga nagsipagbilihan dito, sa tutorial natin kahapon, yung mga nagsipagbilihan dito, saan ang pinaka-best na selling price? Doon banda sa resistance. Nung kakalabasan, titiwalag tong mga bulls, magiging bears din to dito sa taas. No? Magjo-join sa dark side. Kumbaga, joke lang. Yung mga bulls sasali sa bears dito sa mga prices na to. No, kakalabasan. So, mapapansin natin, no, itong channel na to, meron tayong mga tops sa ilalim. 1, 2, ito rin, no, meron tayong malapit-lapit dito. 3, meron tayong 4, 5, 6. O, may 7 pa ata dito. Dito, ilan lang, no? 1, 2, 3, 4, 5, tapos ito, 6, 7 din. Parang parehas lang rin naman, no? So, 7 versus 7 to, no? 7 versus 7. Pero kailangan nyo tandaan, pagod ang bulls. Okay? Pagod ang bulls, no? So, anong mas likely na pwedeng mangyari dito? Lalo na dito natin maipapasok yung mga other techniques natin. Ang example technique dito, ang bear swing failure pattern. So, medyo mas komplikado nga lang to. Ang mga swing failure patterns, ang meaning ng swing failures, ang gagawin, itatry mag-push up para magkaroon ng panibagong swing high. Tapos magkakaroon tayo ng swing low. Then magdedire-diretso pataas ng kalabasan. Kaya siya swing failure kasi hindi siya nangyari. Hindi siya, tinatry niyang ipaswing up pero nag-fail. Okay? Bakit siya mag-fail? Kasi ang kakalabasan, ang mga tao dito, ito, may mga selling targets ang mga tao dyan. May mga selling targets tuloy. May mga, ano tawag dito?
O tama, mga sell order dito at meron ding mga stop loss. Okay? May mga stop loss din. Nakakalabasan sa futures, ang tawag doon, pag-short nila. Short, ibig sabihin, expect nila babagsak dapat ang market. Expect ng mga mag-short dito, babagsak ang market. So sa futures, no, pag sa mga newcomers, actually puro dapat ang alam nyo lang puro puro spot lang. Pero ito medyo pinag-uusapan natin yung short kasi actually yung yung platform natin para sa futures actually to, no. More on futures pero pwede rin sa pwede rin sa spot. Okay? So ito, may mga tao ditong naka-short, meron ding mga naka-stop loss dito, above lang nito, no, above dito, mga naka-stop loss. Para dun sa short nila. Parang parang buys yun, no. Bibili ka dito, bibili ka diyan, meron kang stop loss sa ilalim, no, para in case na bumagsak na matindi hindi ka mawawalan ng malaking profits, ng malaking capital, no, hindi ka mawawalan ng malaking capital. So ang gagawin dito, merong mga tinatawag na liquidity hunters, no. So 'di ba, as a trader, as isa sa mga nag-short, kunwari ako nag-short ako, no, meron akong posisyon dito, sabihin natin may posisyon ako dito. Okay? Para maagawan ako ng posisyon, kailangan alisin ako dito sa sabihin natin 31, ano bang price na ito? So lagyan natin lagyan natin 31,441 yung short position ko. May mga taong gustong nakawin or kunin yung posisyon ko, no? Ang gagawin nila, kailangan nilang ipapump ang price dun sa stop loss ko. No, uusog natin to, no? Dun sa stop loss kong ito. Yan, ito yung stop loss ko, no? So kapag umabot dito yung price, mawawalan ako ng posisyon. Tapos yung mga nawala ng posisyon dito, kasama ako, included ako, pwede nang maagaw ng mga liquidity hunters. Yung mga nag-pump nito, biglang i-short nila bigla, tsaka lang babagsak yung price. Ang tawag doon sa ganong klaseng technique, swing failure. Okay? Pag swing failure or liquidity hunt, so ang tinatawag doon swing failure patterns, no. So ito, meron tayong bear swing failure pattern dito. So medyo medyo advanced to, no, okay, kasi mahirap ma-pinpoint tong gantong klaseng technique, no. So makikita natin ang closest nito, ito, no, makikita natin meron tayo dito isa, no, na high. Ipo-push up ang price, i-wick up, makikita nyo, i-wick up, tatanggalan ng posisyon ng mga tao dito ng short, ibabagsak ang price bigla, no. Ibig sabihin yung mga ng liquidity hunt, napakaraming profits. Yung mga naka-short dito na may stop loss lang dito, mawawalan ng posisyon at mahuhuli sa profits dito sa pag-short, sa pagbagsak. Okay? So, labasan, mukhang hindi ganun kalakasan yung power ng short, no? So, ang kakalabasan, i-try pa ng isa pang beses. Okay? So, saan na ang panibagong high natin? Meron na tayong panibagong high dito. Makikita natin ang close ng candle natin sa ilalim. Ibig sabihin, hindi siya nag-breakout. Okay? Hindi siya nag-breakout. Ang ginawa lang, liquidity hunt. Okay? Tinanggalan lang ng posisyon, niliquidate lang. Kaya siya tinatawag na liquidity hunt. Kasi ang mga short dito, meron silang liquidity price sa mga taas na to or yung stop loss price nila dito. So, minsan may mga malalaking wick na ganito. Kakalabasan, ililiquidate yung mga shorts dito. Okay? Pag na-liquidate na, mapapalitan yung mga tao dito ng panibagong mga tao dito. Mga liquidity hunters ang madalas na papalit sa mga nawalan ng posisyon dito. So, ano mangyayari kasunod? Bagsak, no? Doon natin magagamit yung mga ganong klaseng technique, mga extrang technique na advance sa pagbasa ng basic na horizontal channel na ganito. Na alam natin ang dire at ang radiant or more like ang bears at ang bulls naglalabanan dito. Sino ang mananalo? Paano natin malalaman?
hindi natin alam, no? So magdadagdag tayo ng technique na technical analysis na meron tayong bear swing failure. Okay, ibig sabihin ginagamitan ng tactics ng bears ang mga bulls para actually no tama ba, ginagamitan ng tactic ng traders ang paggalaw ng market para maipabagsak according sa gusto nilang gawin, no? So kakalabasan babagsak talaga tayo. Okay, so eto no, bubagsak na nga tayo. Mapapansin din natin saan tayo nagkakaroon ng clear breakdown. So meron tayong clear breakdown dito, tapos medyo babalik sa taas, babalik sa baba, babalik sa taas, babalik sa baba, hanggang sa ang closest ng candles natin hindi na nagko-close above. Okay, hanggang sa hindi na nagko-close above. Ano mangyayari kapag hindi na tayo nagko-close above? Yung tinuro ko, ang eto no, gumagamit to as support, gumagamit to as resistance. So kapag nasa ilalim na tayo ng support, ano nang tawag dito? Magiging resistance na. So ano nangyari after nating gawing resistance ang support nato? Dump tayo na matindi, no? Okay? So ganun lang yan ano, yung pagbasa nito. Lalo na't meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, no? Mga pito to, no? Pitong week down. So in terms of MOBA games, sa mga Dota, sa LoL o kaya sa Mobile Legends, rat gaming, binabawasan ang so ang support natin, ang tore natin, no, or yung base natin. Ang resistance dito yung tore ng Dire o tore ng Radiant, tore ng Dire, kakalabasan, no. So ang kinakalabasan, binabawasan ang buy order, which is yung basically kung as analogy, tore, binabawasan na hanggang sa mabasag. Kapag nabasag, wala nang depensa. So ang kakalabasan, babagsak, no? Or mapupush down, mapupush ng bears. Okay? Ito yung bears, no, dito sa taas. Okay? Na ipupush down nila kasi wala nang nagde-defend dito. Okay? Nasa ilalim na yung forces ng bears. Okay? So ganun lang kasimple, no, as analogy, no, para mas madali siyang maintindihan. Okay. So ngayon na andito na tayo, mapupunta na tayo sa pinaka-update natin, which is since napag-usapan na natin tong maraming week sa ilalim na rat gaming, binabawasan ang support natin. Ano ang nakikita natin ngayon sa current galaw ng BTC? Sa current galaw ng BTC, ito, siguro meron tong ABC correction dito. Pero makikita natin, marami tayong wick down. 1, 2, 3, 3, 4. Kailangan natin mag-expect dyan. At ito, no, meron lang tayo 1, 2. At ito, medyo malaking push up to, no? Medyo malaking push up. At possible sabihin pa natin baka ganito pa yung channel niyan, no, pwede pang maging ganyan, pero mas masaklap to kapag ganito yung channel, no, kasi ang kakalabasan hindi na masyado aangat to dito, or more like isang beses lang siyang naka-reach dito. Okay, so kung dito naman tayo, 2 beses lang rin naman, ito almost wala, no, almost wala, pero dito meron tayong 1, 2, 3, 4. At hindi pa rin tayo nagpa-pump. Okay? Hindi pa rin tayo nagpa-pump. Pagka ganun na maraming beses na tayong natatap dito sa ilalim, kailangan tayo mag-ingat dyan. Kasi ibig sabihin, ang tore natin, ang support natin, laging tinatry pagbentahan or laging tinatry i-push. Okay? At hindi tayo makaretaliate, hindi tayo makalaban ng pag-push up. Ibig sabihin, malakas ang bears sa ngayon. Ha? At at some point, highly likely, mas mataas ang probability. So kung pag nanonood kayo ng mga laro sa Dota or sa LoL, at mapapansin nyo, lagi na pupush yung favorite nyong team ng kalaban, mapapaisip kayo, kakabahan kayo doon, no? Ang kakalabasan, highly likely na matatalo yung favorite team nyo, no?
So, most likely, ang bulls talaga favorite ng marami, no? So, kakalabasan, highly likely na pwedeng mag-breakdown to ng high probability. Okay, high probability ha. At meron tayo, so, para maback upan natin yung ganong klaseng idea, since alam natin na maraming beses tayo nagtatap sa ilalim, may chance na humihina ang bulls. Paano natin mabibigyan ng some sort of tama kaya yung naiisip natin na baka naman nagpapahinga lang yung bulls, no? Baka lang biglang magpapump bigla. So maghahanap tayo ng other types of techniques para kung pares lang rin ba sinasabi sa ibang technique o ganun ba talagang pampeke lang ba tong pag-push down nato tapos biglang magpapampala, no? So titignan natin, no? So yung impulse wave theory dito natin magagamit, no? So quick explanation lang, no, para sa mga hindi nakakaintindi sa impulse wave theory. Ang impulse wave theory actually wala siyang parang some sort of parang mga specific levels na ganito, specific na support or resistance na ganito. Meron siya mga targets, specific targets, pero mga specific na ganito na levels almost wala lagi, no? Kasi nagva-vary yun, nagbabago-bago yun. Ginagamit ang impulse wave theory sa pag-measure ng emosyon ng tao. So mag-iisip kayo, Bruce Lee, paano mo sinasabi na nga pala yung yung channel name ko Bruce Lee, no? Bruce Lee, parang si Bruce Lee kaso pero pasang tuhod yung pangalan ko. Bruce Lee, no? Kung anong gusto niyo itawag niyo sa akin, kung Boss B ganon tawag niyo sa akin kasi may nakita na ako tumatawag sa akin Boss B, no? O gusto niyo B, kahit alin doon, no? So ano pinagsasabi mo i-measure ang emosyon ng tao? Papakita ko, no, i-explain ko kung bakit measure ng emosyon ng tao. So as a trader, no, paano ka ba bumibili or paano ka ba nagbebenta? Sabihin natin hindi naman as a trader. Sabihin natin as a normal na tao lang na titingin ng kung gusto nila bumili o hindi. O kaya kung gusto mo bumili ng ng pagkain, ng mga snacks, ganon, mga chicherya. Anong nararamdaman mo? Parang gusto kong medyo sumaya, bibili ako ng ice cream. Parang gusto kong uminom ng alak kasi gusto ko mag-chill, gano'n, no? Gusto ko magpa-wasted, no? Madalas yun, lahat ng mga desisyon mong yun may kinalaman yun sa emosyon mo, no? So may i-explain mo bakit gusto mo magpa-wasted. Wala, gusto ko lang, o kaya may problema ako, no? O kaya may ganitong klase ako nararamdaman, pakiramdam, no, sa emosyon, no? So dito, kaya siya tinatawag na impulse sa Tagalog, ang impulse bigla-biglaan. Pag sinabi natin pulse, no, yung flat, biglang magpa-pulse, biglang gaganyan. Parang sa parang sa ano tawag dito? Ano ba pinaka magandang example na ito? Yung sa pag-monitor ng heart rate dun sa hospital, no? Na mayroon siyang gagalaw yung machine, biglang toot. Tapos toot. Ang tawag dito mga pulse. So basically, impulse yung biglang paggawa ng action. According saan kaya? According saan? Anong pinaka-rason bakit ka nagbebenta? Pinaka-rason bakit ka bumibili? Most likely kasi natatakot ka na maiwan ka dito sa taas kaya ka magbebenta dito, o kaya na-fear of missing out ka dito, na-FOMO ka dito na baka biglang mag-pump, kailangan ko bumili dito. So ano yung mga nararamdaman mo yun? Ano yung mga takot dito, o kaya excitement dito sa bull run na to, o kaya katamaran dito sa sideways pumps na to, biglang gusto mo ayoko na, tatamad na ako, magbebenta na ako. Anong tawag dun sa mga yun? Puro mga emosyon yun. Okay? Kaya ang mini-measure sa impulse wave theory
Kaya siya impulse kasi bigla-biglaan na ganto ang mararamdaman mo. Impulse, babagsak. Impulse, babagsak. Impulse. Kakalabasan doon, minimeasure mo ang emosyon ng tao. Okay? So, meron tong combo, which is ang mga Fibonacci. Fibonacci sequence, Fibonacci retracement, Fibonacci extension lines, mga ganon. Ang Fibonacci, tao si Fibonacci, no? Tao si Fibonacci. Siya yung nag-imbento ng Fibonacci sequence at siya rin nag-imbento ng golden rule na to. Golden rule na 618 ang 1.618. So, hindi ko rin actually alam kung bakit ang golden rule some sort of symmetrical na kasi pag sinabi natin symmetrical, no, gusto mo makakita ng sabihin natin circle, pero sabihin natin hindi ko dinikit tong huling point na to dito sa point na to. Nakakairita siya tignan, no? Nakakairita siya tignan. Pero kapag gagawa ko ng actual na circle na ganito, na ganyan, ang ganda niya tignan, no? Ganon din sa mga square o kaya sa mga other types of shapes. Gusto mo ang pinaka gusto lagi makita ng mga tao ay may symmetry. Gusto nila makita ng kagandahan ng some sort of, kunwari, itong mga box na to, no? Itong mga square na to na grid lines. Lagi tayong mahilig or lagi tayong mahilig sa mga hindi magulong itsura, no? Nakalabasan. Ganon din yun sa art. Actually, sa art, ang gusto ng mga tao hindi magulo yung itsura at may distinct na itsurang nakikita. Kunwari muka, kunwari picture sa malayo na may tao sa background, ganon. Pero ano yun, theory lahat to, no? Theory lahat to, at ang kakalabasan, walang perfect na ganito dapat ang Fibonacci or ganyan dapat ang Fibonacci. So, ang Fibonacci sequence, meron siyang mga sequence of numbers wherein meron tayong golden rule na madalas na nakikita ng mga tao itong 618 as some sort of pinakamagandang lugar kung saan pwede tayong makakita ng beauty or kung saan nakakita ng, so ano siya, para siyang some sort of emotional mathematics ang kakalabasan na laging nakikita ng mga tao yung ganito yung itsura ng sa art parang ganito yung itsura niyan. Meron tayong ganito, no, na parang meron tayong picture dito, tapos may mga grid lines diyan, grid lines na ganyan, tapos meron tong some sort of ano man tawag dito, yung parang Naruto line na ganito, ganyan ba yun? O parang ganyan or some sort, parang ganito ata, no? Nakalimutan ko na kung ano itsura eh. Tapos parang gaganyan ata yun dito. O parang ganyan, basta di ko matandaan kung ano itsura, wala akong alam sa art no? Pero ayun ang tinatawag na Fibonacci golden rule, no? Fibonacci golden rule. So i-google niyo na lang yun, no, yung mga art sa Fibonacci rules. Ang kailangan lang natin matandaan doon, ang mga tao nagte-tend to stick with 618, no? Madalas ay ang gustong makita ng mga tao ang golden rule na yun, golden beauty rule na yun, symmetry rule na yun na 618. So computation yun, no? Computation siya na nakalagay na dito, no? Nakalagay na dito. Yan, nakalagay na dyan. Okay? So basically computation siya. So madalas kung gagamit tayo ng impulse wave theory, so napag-usapan na natin yung impulse wave theory na minimeasure ang emosyon, at yung sa Fibonacci, ginagamit ang Fibonacci madalas kung nasaan ang pinakamagandang spot magbenta or bumili, no? Ginagamit yun doon. So meron tayong mga set of rules dito, no? Meron tayong impulse wave theory na pwede nating masabi nasusundan ng price target natin or ng price action natin. Kasi meron tayong
Fibonacci na ganito, na golden rule na 1.618. Okay? So, ganito, no? Uulitin ko para mas clear, no? Kasi bigla, medyo yung instinct ko ay ilagay na agad ng hindi ina-explain. Pero, ang inaabangan natin dito, meron tayong potential first wave dito. First wave. So, ang first wave, kahit anong rule dyan, madalas ang first wave, no? Basta makita natin, meron siyang some sort of 5 waves sa loob. Meron tong potential 5 waves. 1, 2, 3, 4, 5 dito. Sabihin natin, ganun, meron. Tapos, meron tayong second wave dito. Second wave. Madalas ang second wave at fourth wave, 3 waves lang. Papakita natin mamaya. Tapos, meron tayong third wave, fourth wave, at possible fifth wave dito. Okay? So, titignan natin, no? Tatlong waves, no? Meron tayo dito sa impulse wave natin dito. Meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, then some sort of, actually parang mali ito meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, then 5. No? Meron tayong some sort of 5 waves dyan. Kung titignan natin sa second wave naman, meron tayong 3 waves. 1, 2, 3. Okay? Then breakdown agad siya, no? So ganun din dito, no? Meron tong some sort of 5 waves sa loob nitong number 3. Sa fourth wave naman ganun din, 3 waves naman ulit. Makikita na ulit natin, no? Meron tayong 1, 2, 3. Tatlo lang rin. Okay? So, ang pinaka-basic na kailangan natin malaman sa impulse wave theory, pag meron tayong impulsive move, lalo na impulse, no? Yung makikita nyo to, yung ganito, 1, o kaya yung biglang impulse, bagsak, impulse, bagsak, impulse. Yung mga malalakas na heartbeat, kumbaga, mga malalakas na wave, kumbaga, kaya siya impulse wave theory, para siyang yung ocean na biglang steady, biglang aalon ng malakas, tapos biglang aalon ng malakas, ay nang tinatawag na mga impulse, no? So, ito, aalon ng malakas, magpapahinga ng onte, aalon ng malakas, hihina ng onte, aalon ng malakas. Ganon. Kasi, umaalon or nagwa-wave or nag-i-impulse ang emosyon ng tao. Okay? Mag-iiba yan. Yung biglang matatakot, okay, medyo okay na siguro, tapos matatakot ulit, tapos okay, medyo okay na ulit, tapos matatakot na naman ulit. Nakalabasan. Ganon din naman sa bulls. May excite, tapos medyo tatama rin, may excite, tatama rin, may excite. Okay? So, ganon na ang meaning ng impulsive theory, So, yung impulsive theory, may mga measurements. Ginagamit natin ang Fibonacci. Okay? So, ito, mula sa taas, papunta sa 1, papunta sa number 2. Paano natin malalaman na third wave to? Paulit-ulit natin ito sinasabi sa mga updates natin. Madalas kapag na-reach siya ng 1.618 at ang volume natin, mataas ang volume ng pag-reach ng third wave. So, mataas ang volume, no? Mataas ang volume. Ibig sabihin, may high probability na magkakaroon tayo ng next push to the downside kasi ang impulse wave theory ay consisting of 5 waves. Okay? So, eto na. Ganito ang nakikita nating ganito ang nakikita nating move, no, na 5 waves to the downside. Okay? Paano kaya ano kayang meaning nito na may 5 waves tayo pabagsak? Magpa-pump na ba to after nito? So, kailangan natin tandaan yung rules ng impulse wave theory. Hindi siya pwede lagi 1, 2, 3, 4, 5, tapos 1, 2, 3, 4, 5 na naman dito. Hindi pwede yun, Kailangan nito magkakaroon ng 1, 2, 3, 4, 5. Magkakaroon ng A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Ganon din sa pabaliktad. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. So, nakita nyo na yung itsura. Okay? Ibig sabihin, meron tayong A, B, C na possible na mangyari bago mag 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung mga isang example ng pwede pang magkaroon ng lower low or pwedeng higher low. Okay? At doon din natin makikita yung mga levels nato na meron tayong support levels at some sort of support levels. Excuse me. Yan, support levels. Okay.
So, marami na tayong confluence, no, na ang sinasabi dito sa horizontal channel natin dito. Marami-rami tayong weak down, ibig sabihin humihina ang bulls. Meron tayong bilang dito na 5 impulses. Meron tayong Fibonacci dito na sinasabi ito ang third wave at malakas ang push down na ito. Malakas na klaseng push down, ibig sabihin may high probability na may kasunod pang mga push down yan. Nakita rin natin ng volume na malaki ang volume. Ibig sabihin, sa lahat ng transaction ng buys versus sells, mas malakas ang sells ng matindi. Okay? So, ibig sabihin, marami tayong indication na magpo-push down tayo sa at least sa shorter time frame as correction, no? Ito yung ganito yung correction, no? A, B, C or sabi natin A, B, C na ganyan. Correction ang tawag doon, yung tatlong waves pababa or tatlong waves pataas. Basta pag tatlong waves lang, correction madalas siya. Okay? So, makakapunta tayo dito sa ang haba na nito, no? Kasi ito yung problema kapag may masyado maraming explanation or clarification, no? Masyado na mahaba tong video na to, no? So, tinitesting ko lang kung hanggang saan yung makakayanan natin i-explain. Ay, ako, napapagod na ako kasi kakalibasan kapag ganito lagi yung ginagawa natin na i-explain natin, pag araw-araw natin ini-explain good sa beginner pero hindi good sa ano yun, sa mga dating nanonood, di rin good sa akin yun kasi paulit-ulit kong ini-explain, hindi tayo nauubusan ako ng oras, no? So ito na, papakita lang natin tong sunod na to, bibilisan na natin ha. Kailangan natin bantayan tong potentially big selling next week, itong FTX na may sinasabi na meron daw silang possible na pwedeng ma-approve na i-liquidate yung assets ng FTX sa September 13. Ibig sabihin, kapag i-liquidate ang assets ng FTX, kasama dyan yung BTC at other coins. Sa nakita ko sa latest, ang pinakamarami nila Solana. Okay? So mapapansin natin dito actually kung titingin tayo ng ano bang pwedeng mga alts. Pwede na check natin Ethereum. Mabilis lang, no? Tingin lang tayo Ethereum. Okay, parang BTC lang rin siya pero nag-lower low na siya dito. Pero sa BTC hindi pa, no? Sa BTC hindi pa. So ibig sabihin ang Ethereum nagsasuggest na ng magdadump pala tayo, no? Okay. Sinasuggest na ng Ethereum na magdadump tayo. Meron tayong series of high, low, lower high, lower low. Okay? Downtrend to, downtrend yan. Ibig sabihin, pwede pang magkaroon ng lower high, lower low. No? Nakasunod dyan. So, babantayan niya to. Naturo ko to kahapon, Naturo ko yung kahapon. Ibig sabihin, kapag ang Ethereum, second biggest coin sa cryptocurrency, nagbibigay ng suggestion na nasa downtrend tayo, yung BTC pwedeng sumunod yan. Baka late lang ang BTC sa ngayon. Okay? So, isa siguro ang Ethereum, no? Solana, tignan natin. Ito ba? Solana. Ang laking dump nito ngayong araw, no? Malaking dump to, no? Ilan to? Minus 5.49%. Ito, makita nyo to. 5.49% nang walang ginagawa ang BTC. May signs, no? May signs. Ang Solana isa sa mga pinakamalaking hawak ng FTX. Okay? So, medyo, mapapaisip tayo dyan. Tingin tayo ng mga other coins. Tingnan, mga Matic siguro. Di ko alam kung may Matic pa ang no? Malaki rin to, 2.6. Ang drop, ito, FTM. Ito 3.45 yung drop niya ngayong araw. Kung titignan natin yung Binance, yung BTC index, 0.34. Wala naman nangyayari sa BTC sa ngayon, no? Napakaliit lang ng dump nito. Pero ang alts natin, for some reason, malaki ang dump. AVAX, tingin tayo. 1.73 pero nagbabounce na siya. Pero lower low to, no? Lower low to, no?
So nagkaroon siya ng ano ng ay ano ba to? Crypto cap pala to, no? Kasi yung Tether US. Ganun pa rin pala. Lower low to, no? Tingnan natin. Oh, lower low na to. Sa AVAX, no? So, saan pa ba? ADA. To Binance. Medyo malaki yung drop nila, no? For some reason. Ang laki ng drop, bigla magba-bounce. So medyo delikado to, no? Medyo delikado. Ibig sabihin may signs ng ano, no, ng weakness ng alts ngayon. May signs ng weakness. Ang BTC medyo tumatambay pa sa bandang taas, pero mapapansin natin, no, marami siyang beses na nagtatap sa ilalim. Yan, marami beses siya nagtatap sa ilalim. At sa impulsive theory natin, sinasabi, pwede pa tayong bumagsak ng matindi hanggang dito. Okay? So, ano ba? Tingnan natin. Ito, last one na to, no? Si Benjamin Cohen, ang isa sa mga magaling mag-TA to, no? At yung mga TA niya, mga long-term time frame at yung mga may mga FA din siya, may mga on-chain metrics din siya, no? Actually, minsan pinapanood ko siya, no? Ang problema na kasi pag masyadong long-term time frame na ganitong klaseng itsura, no? Masyadong mahirap mabasa yan. Paano ka makaka-enter? Malaking gap yun, no? Malaking galaw yun para maka-enter. So, titignan ko lang siya for some reference kung meron bang potential na macro galaw ang BTC or macro galaw yung mga other coins, no? So, ito, no, for example, no, meron tayong tinatawag na logarithmic regression. So, explain ko lang ng mabilis ko ano yung logarithmic regression. Ang logarithmic regression, no, habang nagpapump tayo sa BTC, yan, habang nagpapump tayo sa BTC, babalik lang ako at burin mo natin ulit itong mga to. Habang nagpapump tayo sa BTC, actually hindi tayo nagpapump ng sunod-sunod na pataas ng exponentially, no, na ganito yung itsura niya, no? Kapag pa-exponential or pag pa-straight line, ganito ang itsura ng normal na pump, no? Actually, ito gamitin natin. Normal na pump, ganyan. O kaya ang pag yung pa-exponential naman, ganito ang itsura, pa-parabolic na ganyan. Nakalabasan. Pero ito, ang pag-pump nito, regression, pabawas, no? Pabawas ang pump nito. Ibig sabihin, habang papump ang BTC, paganyan, lumalambak. Okay? Ay ng ano, logarithmic regression. Okay? So, meron siyang measurement dito of logarithmic regression. Ito. Na mapapansin natin, ha? So, hindi ko pa pinapanood tong video na to, pero nung nakita ko na yung chart, alam ko na kung anong sinasabi niya dito. Okay? Alam ko na kung ano sasabihin niya dito. Makikita nyo, hindi natin ma-zoom in, no? Kasi video to, no? Meron ba siyang zoom in dito? Ayun, meron siyang zoom in. Yan. So, mapapansin nyo, dito na, ang price ng BTC sa first logarithmic regression niya ay nasa some sort of dark or parang ano, yellow-green line, no? Yellow-green line, be-breakout, babagsak. Dito sa yellow-green line, biglang magbe-breakdown. Papuntang dito sa susunod na darker green, tsaka lang magpapump ulit yan. So, babalik tayo, yan. Ito yan, no? Ito yan, dark green, magpapump. So, meron tayong first cycle, doon lang siya sa yellow-green. Meron tayong second cycle, dadump siya doon sa darker green. Meron tayong pangatlong cycle na magdadump papuntang ito, yung light blue na, ito yung ano, yung dark green kanina, ito yung dark green, no, na support nag-support siya dito, nag-pump, pero nag-dump ulit siya naman dun sa blue line. So sa tingin ko, ang ine-explain niya dito, yung susunod na galaw ng BTC na meron na naman tayong next, ano, no, makikita nyo, yung pare-pares lang naman siya, no, meron tayong top ng regression line natin, regression rainbow natin na to, na dito siya sa pinakataas, sumunod dito na siya sa bandang medyo hindi na ganun kataas,
Tapos susunod sa yellow line na lang, tapos ito sa white line na lang, no? Dito naman makikita natin kung ganon ang pattern ng logarithmic regression, makaka-expect tayo na ang susunod na low dito nasa pinakailalim na to. Okay? So ibig sabihin may chance na double bottom or slightly lower. Slightly lower, no? Kasi etong point na to pataas to, no? Pataas yan. So ibig sabihin naabutan yan, malapit yan na maabutan tong recent low natin dito. Kung nakikita nyo pa ba to. Okay? Most likely di nyo nakikita, no? Hanap tayo ng ano. Yan. Yan. Oh, tama, no? So makikita nyo, no? Ito yung low natin. At ito yung ilalim ng regression line natin or regression rainbow natin. Ang sa tingin ko yung sinasabi niya dito, well, di ko siya pinapanood, no? Na highly possible bumagsak tayo, mag-lower low tayo ng napakaliit at maka-reach dito sa pinakailalim ng rainbow na to. Pinakailalim ng rainbow. So, alam na natin yun, no, na possible ma-reach ng ilalim ng rainbow na to. Okay? Pero saan kaya banda to? Hindi, pinakapapakita niya ba? Ito yung nakikita niyo to, ano, no, yung cross na to. At ito, nagpo-point dito. 14K. 14K, ha? Bantay niya tong 14K. Ano ang lagi natin pinag-uusapan dito sa weekly natin? Ano laging pinag-uusapan natin dito? Na meron tayong some sort of potential lang, ha? 5 waves dito, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Potential. Meron ding isa pang wave count na pwedeng dito pa yung 4th wave at dito pa yung 5th wave. Okay? Kasi makakalabasan nito. Ito na, medyo binamadali ko na to, binibilisan ko na. So, may mga hindi na kayo masyado maintindihan. Meron tong A, B, C na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 of some sort dito or some sort of 5 waves na A, B, C dito. No, baka dito pa yung 3rd wave pa pala. Sorry. Teka lang, ha. Ayusin natin. Ulitin natin, ha. Na baka dito pa yung 3rd wave. At itong buong to isang malaking massive ABC. A, B, C. Okay? At ang kakalabasan, meron tayong zigzag correction dito na 5, 3, 5. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Magkakaroon ulit tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 of subsort dito na ganyan para ma-complete ang ABC correction natin. So, dito sa gitna, meron tong 1, 2, 3. Okay? Nakakalabasan, pwede pa tayo mag-lower low. Anong rule sa impulse wave theory? So, nadadaanan natin tong tong rule na to. Ang rule nito dapat hindi lumalagpas ang number 4 sa number 1. So, anong value nito? 13,870. Ito yung lagi nating pino-point out sa mga previous videos natin na hindi dapat natin ma-breakdown kung gusto nating mag-stay bullish. And nasan exactly nasan yun? Ito, saan to banda? Sa 14K banda to, no? Sa 14K banda. Which is, andi dito rin tayo. Ang sinasabi ni nasan yun? Ni Benjamin Cohen, meron tayong probability na lower low pa tayo. Which is parehas kami. So siya, no? Ibang klaseng TA yung ginagawa niya. Gumagamit ng anong tawag dito ng logarithmic regression. Ang ginagamit ko impulse wave theory na meron tayong potential target dito sa area to ng 14K na lower low. Okay? Siya ang ginagamit niya, logarithmic regression, at ang sinasabi niya rin dito, most likely, kung maglo-lower low tayo, see one more low before next bull run. No? Ito si Benjamin Cohen, na maglo-lower low tayo 14K bago mag-pump. Okay? So parehas kami, iba lang ang approach, no? Iba lang ang technical analysis namin. Okay? So maganda, no? Maganda yung impulse wave theory, maganda yung mga basa natin, hindi lang tayo nakakita ng 14K na to. Maraming nakakita niyan. Meron tayong ganitong klaseng impulse wave theory na ganito, na meron tayong malaking ABC dito, malaki ABC. Meron din yung kung paano kapag tapos na to 3,
4, 5, meron din tong ABC na mas malaki. Na ganito yan, A, B, C, na ganyan. Pero mas maganda kung kaya niyang mga bandang mga 12K lang siguro or dito sa 10K lang, no, kung mas malaki. Pero kung ganito ang itsura ang gagawin niya, ang kalalabasan, malaking pump to. Malaking pump to kasi natapos na yung 5 waves dito, meron to panibagong 5 waves. Okay? So, mamimili na lang tayo doon kung magsusupport ba tayo sa 14K or dito pa tayo sa mga 10K. Kapag dyan pa sa mga 10K, expect natin napakalaking bear market nun, pero kapalit nun, malaking bull market din siya. Okay? So, ayun siguro update natin, no? Napakahaba na itong update natin. Tingnan lang natin mabilis ang DXY natin. Ang DXY, nasa na to? Punta tayong daily. Ang DXY natin, nasa resistance area na siya, no? Buburin natin to ng konti. Yan. Actually, wag natin burahin kasi ito yung yung projection ko, no? Hindi ko pwedeng burahin yan, no? Yan. So, nasa resistance siya, no? Ang DXY ngayon. So, pwede tayo maka-expect ng choppiness dito na medyo hindi agad magpa-push up. Tingnan natin ang S&P 500 natin. Meron tayong start ng lower high. Meron tayong high dito. Meron tayong high. Meron tayong low. Meron tayong lower high, wala pa tayong lower low, so hindi pa natin masasabi kung meron na tayong bearish market structure dito. Pero kapag nag lower low tayo dito, pwede tayo maka-expect na na-confirm na natin ang pagbagsak ng S&P 500. Alisin ko lang to, no? Yan. Tsaka yan siguro. Ito kasi hindi ko binubra kasi hindi naman masyado importante itong S&P sa atin. Ginagamit lang natin as guide. Pero yun nga, meron tayong high, meron tayong lower high. Okay? So, pwede tayo maka-expect na hindi pa tayo nakakalabas ng bearish territory sa S&P. Madalas, kapag ganun ang sentiment ng tao na hindi pa tayo nakakalabas ng bearish territory, ang pera nila, most likely, nilalapag muna isinasantabi muna. No? Nasa parang dry powder pa siya, hindi pa siya ginagamit muna bago makaka-confirm ang mga tao dito na kung babagsak pa ba to or magsusupport ba to ng higher low or some sort ng bullish indication, no? Sa ngayon hindi tayo makakita ng bullish indication kasi parang head and shoulders pattern to, no? Yan, head and shoulders pattern na kapag nagbe-breakdown to, ito yung height, no? Babagsak dito banda sa swing low na to. Dito banda sa swing low na to, which is basically ito lang rin yan, no? Ito lang rin yan. Okay? So, babalik ko lang kasi ayoko burahin itong mga to. Pang paalala sa akin kung saan ko nilagay yung mga no? Kasi hindi ko naman tinitignan lagi yung DXY. So anyway, ayun lang siguro update natin at ayun nga, nakakita tayo ng weakness sa some sort of weakness sa S&P 500, which is yung stock market rin yun. Expect natin pwedeng maka-apekto yun or yung sentiment ng stock market na mahina, pwede rin maka-apekto sa sentiment ng cryptocurrency yun. Ganun din sa DXY, no, na malakas ang DXY, meaning ang dollar nakatago lang at hindi ini-invest sa cryptocurrency or sa stock market. Ibig sabihin, kapag nagpa-pump ang DXY, nagda-dump ang crypto or ang stock market. So, ma-expect natin pwede tayong mag-dump rin dito. Okay? Pero nasa no? Ang DXY, hindi pa natin masasabi na bullish na siya. Yung DXY, no, hindi natin masabing bullish na siya kasi nasa resistance siya ngayon. So, pwedeng mag-reject to. Pero kapag nag-breakout to, expect tayo may chance na babagsak ang BTC. Okay? So, ayun lang siguro update natin at medyo mabagsak na ang BTC, no? GG's boys, ayun lang.